Ang kahulugan niyang apokalipsis o apokalipsis, yan ay disclosure, paghahayag, pag-aalis ng takip. Yun ang kahulugan niyang apokalipsis. Ngayon, ang dapat naintindihan mo, ang umpisa ng apokalipsis ay pagkatapos ni Juan. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito nga nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Sa oras na ito, yung mga laging nakantabay dito sa ating programang Expose the Truth, binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga komento po ang ating bibigyan daan o bibigyan pansin sa araw na ito mga kaibigan dahil sa mga katanungan ng ating mga taga-subaybay mula po sa Facebook page at saka sa YouTube mga kaibigan at mga kapatid. May nagkomento po sa akin dito, galing po sa isa sa mga taga-subaybay po natin dito sa YouTube, na ganito po ang kanyang katanungan mula kay user. Sabi niya, Brother Esel, tanong ko sana kung may paliwanag or may nakapagtanong na ba kay Brother Eli tungkol doon sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica na tumukoy sa humahadlang sa paglitaw ng swail. Ito kasi ang ginagamit ng Bride of Christ sa teorya ng pre-tribulation, rapture. Kaya daw hindi pa lumalabas ang son of perdition ay dahil umano sa mga banal at mananampalataya na andito pa, nabubuhay sa lupa. Kaya dapat muna mag-rapture bago lumabas ang swail or bago ang Great Tribulation. So yan po yung kanyang katanungan mga kaibigan, na ayon daw sa channel na Bride of Christ, meron daw pinalabas na video, kung sa bagay napanood din natin yun mga kaibigan, na yung sinasabi ng mga born again na 7 years tribulation, na kung saan doon sa gitna ng 3.5 years, mga kababayan, doon sa gitna ng 7 years ay after ng 3.5 years tribulation ay mag-rapture, and then saka mangyari yung Great Tribulation. Na kung saan para sa kanila, yung Great Tribulation mga kaibigan ay yun po yung pagtatak ng Antikristo o yung anak ng kapahamakan. Sabi dito ng nag-comment sa atin ay yun daw ang humahadlang yung mga banal, kaya hindi pa lilitaw yung swail na yon, yung Antikristo, dahil siya daw ang pumipigil, yung mga banal daw ang pumipigil para lilitaw. So pinapalabas ng Bride of Christ o yung nagkomento sa atin dito na mas mauna yung pag-rapture kaysa dun sa paglitaw ng swail, mga kaibigan at mga kababayan. So
dito mga kaibigan, tayo ay tutulpo tayo doon. Tinatanong niya kung may paliwanag si kapatid na Eli. Mayroon po akong naipalabas, ewan ko lang kung yun po, kapatid na user. Pero ayon sa aking pakikinig sa mga katuruan ng ating kapatid na Eli, sa aking pagkaunawa sa kanyang mga ipinapaliwanag, at ayon din sa Biblia, hindi po mangyayari na mauna po yung rapture bago sumapit o dumating yung tinatawag na pagtatak ng hayop. Mga kaibigan, bakit po mga kapatid? Bakit hindi po tayo payag sa ganung teorya ng mga ibang mangangaral na sinasabi ng the Bride of Christ ay mas mauna, at hindi lang yon, pati yung mga ibang mga born again, mga kaibigan, na ang paniniwala po nila ay bago sumapit o dumating yung Antikristo at bago magkaroon ng pagtatatak, mga kaibigan, ay mararapture muna ang mga banal. Mararapture muna ang mga banal. Sa Biblia, walang turo na ganon, mga kaibigan. Walang turo na ganon. Hindi po yung mga banal ang pumipigil doon sa hayop kung bakit siya lilitaw. Hindi po yung mga banal, mga kababayan. Unang-una, walang sinabi doon sa ikalawang Tesalonica na yung mga banal ang pumipigil. Kahit basahin natin dito sa ikalawang Tesalonica kapitulo 2 sa versikulo 1, ganito po ang ating mababasa. Makinig po kayong mabuti mga kaibigan. Ngayon, sabi ni Apostol Pablo, aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid. Ano po yon? Tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Ito po yung tinatawag na rapture. Kailan dumating yon? Upang wag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. Binibigyan tayo ng babala ni Apostol Pablo. At wag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Ito ay tungkol po sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung sign? Mauuna ba ang rapture kaysa yung pagdating ng hayop? Dito sa verse 3, huwag kayong padaya kanino man. Pakinggan nyo maigi mga kaibigan. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Yung kaarawan ng Panginoon, hindi darating. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Maliwanag dito sa verse 3 na pagdating, bago dumating ang kaarawan ng Panginoon o yung rapture na sinasabi, dumating muna yung pagtaliwakas. At mahayag muna ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Dito mga kaibigan, talatang ibinigay ng ating kaibigan na nagtatanong ay hindi naman nagsasabi na bago dumating ang anak ng kapahamakan ay rapture muna, hindi. Pinag-iingat nga ni Apostol Pablo ang mga tao. Pinag-iingat niya na wag sana kayong madaling makilos tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi po darating, sabi po ni Apostol Pablo, ang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo maliban dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag
ang taong makasalanan. So mauna yung pagdating ng taong makasalanan kaysa yung rapture, mga kababayan, na sinasabi ni Bride of Christ na yun daw ang pumipigil yung mga banal. Kailangan daw ma-rapture muna para enter ngayon itong si anak ng Suail. Ay hindi po, mga kababayan. Hindi, wala kang mababasa na ganyan dito sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 1 pababa. Mga kaibigan, dito sa libro ng Apokalipsis, ito pa ang isa sa mga patunay na hindi po mauna ang rapture kaysa yung Suail. Sa Revelation chapter 13 sa verse umpisahan natin dito sa verse 5, no? Sabi dito, at binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay. Yung anak ng kapahamakan ito, yung hayop. At mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Yan po yung paghahari ng hayop. 3.5 years. Ito yung sinasabi ng mga mangangaral na after ng 3.5 years tribulation, sasapit ngayon itong 3.5 years great tribulation na ito daw ay bago mangyari, maipataas muna yung mga Kristiyano. Mali po, mga kababayan, no? Mali po yun. Bakit? Maghahari, ulitin ko, basahin sa verse 5. At binigyan siya, yung hayop, ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan, at binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Maghahari siya ng 3.5 years. Kanino? Ano ang gagawin? 6. At ibinuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo. Gayon din naman ang mga nananahan sa langit. 7. Tandaan nyo, ang kanyang pusungin ay ang tabernakulo ng Diyos. At ipinagkaloob sa kanya yung hayop, yung anak ng kapahamakan, na makipagbaka sa mga banal. Yan. At pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Maliwanag, mga kaibigan at mga kababayan, na kapag dumating yung anak ng kapahamakan, yung Suail, ang isa sa kanyang kalalabanin, makipagbaka sa mga banal. Kung rapture muna bago siya dumating, sinong mga banal ang kanyang kalalabanin? Sino ang mga banal na kanyang pagtagumpayan? Mga kaibigan, so hindi po tayo naniniwala na ang pumipigil doon sa hayop para lumitaw ay ang mga banal. Hindi po kung Biblia ang ating pagbatayan. No? Nabasa natin doon sa ikalawang Tesalonica na bago dumating ang kaarawan ng Panginoon ay dumating muna yung pagtaliwakas. Ulitin kong basahin. Pakinggan po ninyo mabuti, mga kaibigan. Gusto ko maunawaan po ninyo mabuti. Ngayon, sabi ni Pablo dito sa verse 1, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Bakit? Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita
o sa pamamagitan ng sulat. Nawari mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang karawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Bakit? Sapagkat ito'y hindi darating. Alin? Ang karawan ng Panginoon. Maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya ay nauupo sa templo ng Diyos na siya ay nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Verse 5, hindi ba ganinyo naaalala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. So, pangalawang pagsabi na ito ni Apostol Pablo na pinaaalalahanan yung mga taga-Tesalonica, no? At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ano po yung pumipigil, mga kaibigan? Ulitin ko sa verse 6. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil. Ano yon? Upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Mayroon pong panahon ang hayop upang makapag-umpisa. Mayroon pong time. Nasa time element kasi yan mga kaibigan Nasa panahon yan Panapanahon kasi yan ang hinihintay po ng hayop yung panahon na siya'y maghari. Hindi ang mga Kristiyano, kundi yung time niya, yung panahon niya, yun ang nakapipigil sa kanya para lumitaw, mga kaibigan. Kasi may nakatakdang panahon upang ang hayop ay mahayag. Hindi pa umabot yung panahon niya mga kaibigan. Hindi pa umabot sabi ng mga iba, mga kapatid, ay ang Kristiyano daw hindi daw makaranas sa Great Tribulation. Sa halip, mauna daw ang rapture bago mag Great Tribulation. Bago daw dumating yung Great Tribulation ay ma-rapture muna. Mali mga kaibigan. Mali. Mali. Sa Biblia, hindi po nagtuturo ng ganon. Ito tandaan po ninyo, mga kaibigan. Lahat na maliligtas, kailangan dumaan sa Great Tribulation. Tandaan niyo po ito, mga kaibigan. Lahat na papasok sa langit o sa kaligtasan, doon sa kaharian na ating mamanahin sa langit, lahat ng maliligtas mula sa panahon ng itinatag ang tao, sabihin natin mula sa panahon ni Noe, panahon ni Adan, mga kaibigan, lahat na maliligtas, kailangan dumaan sila doon sa tinatawag na Great Tribulation. Mga kababayan, tandaan nyo po yan, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng mga born again na ang mga Kristiyano daw ay hindi dadaan sa Great Tribulation. Mararapture daw sila pagkasapit ng Great Tribulation. Mali.
Sa Apokalipsis Kapitulo 7, pakinggan po ninyo mabuti. Sa Apokalipsis Kapitulo 7, sa versikulo 9, ganito ang sinasabi. Kung umpisahan mo sa verse 1 hanggang sa verse 8, makikita mo na magtatatak ang Diyos at maraming natatakan. Lubhang napakarami. Ito po ay yung mga maliligtas, kailangan matatakan lahat. Matatakan ng Diyos. Dito sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, sabi ni Juan, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. So yung maliligtas, napakarami. Hindi mabilang ng sinuman. Na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan yung mga naligtas ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay suma sa amin, Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Yan. Tumalon tayo, no? Para hindi masyado mahaba. Tumalon tayo sa verse 13. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin. May nagsabi kay Juan, isa sa mga matatanda doon po sa harapan ng luklukan. Ang mga ito, sabi ng matanda kay Juan, na nangararamtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling, sabi niya. Sabi naman ni Juan, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sumagot ang matanda at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So yung nasa harapan ng luklukan, mga kaibigan, na dumating sa kanila ang kaligtasan ng Diyos, sila daw yung mga tao na dumaan sa malaking kapighatian. Meaning, lahat ng mga maligtas ay kailangan dumating sa malaking kapighatian para masabi na ikaw ay magtagumpay. Kung hindi ka dumaan sa kapighatian, ay anong pinagtagumpayan mo? So kailangan dumaan ka sa malaking kapighatian. Hindi lang basta kapighatian ito Dumaan sila sa malaking kapighatian mga kaibigan at mga kababayan. So, hindi po tayo naniniwala na ang mga Kristiyano na maliligtas ay lalampas sila doon sa malaking kapighatian. Dumaan po sila. Maaring may tanong po kayo rito mga kaibigan. Maaring tanungin po ninyo paano yung namatay na? Kailangan ba silang dumaan? Dumaan sila. Hindi nyo lang siguro mababasa. Pero hindi ko muna masyadong bibigyan ng ito mga kaibigan. No? Sana kapatid na nagtanong ay nasagot po yung katanungan mo na sinasabi ni Bride of Christ na bago dumating yung tatakan ay mag-rapture muna. Hindi po. Dadaan po ang mga banal sa paghahari ng hayop. Ang pumipigil lamang po, hindi po Kristiyano, kundi ang pumipigil sa kanya para mahayag ay yung panahon na siya'y maghari.
hinihintay niya yung panahon, yun po yung nakapipigil sa kanya. Pagdating nung panahon na yon na kanyang paghahari, sa ayaw at gusto natin, uupo at maghahari po yon, mga kaibigan. Ngayon, ang isang tanong na atin bigyan ng pansin, mga kaibigan, itong tanong ni Sengaris na sabi niya, kapatid na Esel, sana po masagot mo po katanungan ko. Sa panahon ng Great Tribulation, kapatid, itinapon na po ba si Satanas noon, kapatid? At paano po yung masasama na nadatnan ni Jesus sa loob ng 1,000 taon? Kapatid, ano ang gagawin po sa kanila? Matanong po, kapatid, ako po ay nagsusuri lang. Ayan. Hindi ko kasi alam kung ano po talaga yung gustong malaman ng ating kaibigan, kung ano po yung ibig niyang sabihin. Pero kung yung tanong mo ay pagkatapos ng 1,000 taon, ganito kasi mga kaibigan para maunawaan natin. Sa tinatawag na rapture, sa rapture na tinatawag, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, hindi po ito yung sinasabi ng born again na second coming, o ewan ko anong tawag dito, pero ang sabi kasi nila second coming yung magaganap dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Pero wala namang sinabing second coming kundi ito yung pagbabalik ni Kristo, pero hindi second coming. Kasi si Kristo ay ilang beses na siyang pumaparito sa lupa sa Old Testament pa lang ay si Kristo bumababa na at saka yung nung naipanganak siya. So hindi natin masabi na ito ay second coming. Pero ito yung sinasabi ng mga born again na second coming. Well, nasa sa inyo na yan kung ano po yung tawag po ninyo yan. Pero itong 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, itong kaganapan na ito, hindi po makikita ang lahat, mga kaibigan. Basahin ko muna, no? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Saan manggaling? Mula sa langit, bababa. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, maliwanag, ano? Na yung namatay lang kay Kristo ang unang mga bubuhay na maguli. Ibig sabihin, may pangalawa. Kasi ito yung unang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan. May pangalawa pa. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga lapaap. Saan dalhin? Sasalubong po sa alapaap. Mula sa alapaap, bababa pa. Mula sa langit, bababa ang Panginoong Jesucristo. At tayo naman, kung tayo'y bibigyan ng pagkakataon, aagawin sa alapaap. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi lahat ng tao makikita nila si Kristo. Hindi ito yung talagang pagparito niya para buhayin lahat ng mga tao. Ito ay yung una lamang po, mga kaibigan. At hindi makikita ng lahat. Hindi makikita ng lahat. Sabi ng mga Sabadista, ito daw ay makikita na ng lahat. Hindi. Bababa ang Panginoon mula sa langit
And then, pagdating sa alapaap, aagawin ang mga unang mga bubuhay na maguli. Kasama yung mga sumasampalataya. Aagawin. Ibig sabihin, hindi po bababa ang Panginoong Jesucristo sa lupa, kundi aagawin ang mga Kristiyano na kanyang kasama sa 1,000 taon. Aagawin. Hindi makikita ang lahat ng mga tao si Kristo pagbaba niya sa unang pagkabuhay. Ang makakita lang sa kanya ay yung mga tao na aagawin niya. Pero yung hindi po namatay kay Kristo, yung mga makasalanan na namatay na, hindi pa naman sila mabubuhay Paano nila makikita si Kristo? At yung mga hindi pumasama sa rapture, mga kababayan, ay hindi po nila makikita si Kristo. Kasi hanggang sa alapaap lang ikaw ba, may kakayahan ka bang tumingin sa makita mo yung mga nasa likod ng alapaap? Eroplano nga lang, mga kaibigan, kapag naikubli doon sa alapaap ay hindi mo na makita Napapakinggan mo yung tunog, gaya ng kulog. Yung kulog, napapakinggan mo, pero nakikita mo ba yung kulog? Mga kaibigan. Ganun din yung eroplano kapag tinakpan ng ulap ay hindi mo na makita yung eroplano So, ang makakita lang ay yung mga maliligtas. Iba yung pagkabuhay na maguli na ang lahat ng mga tao ay makikita na nila si Kristo, masama man o mabuti, lahat-lahat makita nila ang Panginoong Jesucristo. Yun po yung pagkatapos ng pagkatapos ng 1,000 taon. Yung pagparito ng Panginoong Jesucristo na pagkatapos ng 1,000 taon, yun po, makikita ng lahat kasi doon bubuhayin lahat ang mga namatay, mabuti man o masama. Basahin natin dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 5, sa versikulo 28. Sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito. Bakit? Sapagkat dumating ang oras na ang lahat, ito yung lahat, ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. So hindi sinabi na mabuti lang, kundi lahat. Generally, lahat. Walang maiiwan. Na nasa libingan ay maririnig nila ang kanyang tinig. 29. At ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Magkakasabay yan. Kasi sa final na pagkabuhay na maguli, lahat-lahat na ay mabuhay dahil haharap na sila doon po sa white throne judgment, mga kababayan. Pero yan magaganap pagkatapos ng 1,000 taon. No? Pagkatapos ng 1,000 taon. Revelation chapter 20 sa verse 5. Sabi ni Juan, Juan din ang nasumulat, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So dalawa po yung pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng 1,000 taon, mabubuhay lahat ang mga namatay, masama man o mabuti. Mga kaibigan, mabubuhay silang lahat dahil maririnig nila ang tinig ng Panginoong Jesucristo. Pero yung unang pagkabuhay na maguli, hindi lahat ay makakarinig. Ang mabubuhay lamang po at makakakita nun ay yung mga namatay kay Kristo at sumasampalataya, mga kaibigan. Sana po, mga kapatid, kung hindi po ninyo maunawaan, pwede nyong ulitin panoorin para maunawaan yung lubos yung aking
aking gustong i-point po rito na iba yung unang pagkabuhay, iba yung pangalawang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay na maguli, ang mabubuhay lang yung namatay kay Kristo at sumasampalataya. Sila kasi yung kasama ni Kristo na maghari ng 1,000 taon. And then pagkatapos ng 1,000 taon, doon na magaganap yung mabuhay lahat ng mga tao. At doon din magaganap yung tinatawag na Great Tribulation. Kasi pagkatapos ng 1,000 taon, mga kaibigan, ay si Satanas kakalagan para isasagawa yung Great Tribulation. Ang sabi kasi ng born again, yung pagtatatak ng hayop, yun daw ang Great Tribulation. Hindi po. Tribulation po yun, pero hindi great. Tandaan nyo ho, mga kaibigan, sabi ni Kristo, kapag naganap yung Great Tribulation, wala nang magaganap pa na tribulation. Yun na yung pinakahuli. Kung yung pagtatatak ng Antikristo, yun ang Great Tribulation. Bakit kapag napakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan ay mayroon pang tribulation? Kaya yung pagtatatak, mga kaibigan, ng hayop, bago po mag-umpisa ang 1,000 year, mayroon pong magtatatak muna ang hayop. Hindi po Great Tribulation yon. Tribulation po yon. Tribulasyon po yon. At ang talagang Great Tribulation na kapag nangyari, wala nang susunod pa, dahil pagka nangyari na po yung Great Tribulation, mga kaibigan, ay mawawasak ng mundo Kasi ang gawin ng Panginoong Hesus, gawin ng Panginoong Diyos, kapag sumapit po yung Great Tribulation, susunugin ng mundo. Wala nang matitira, mga kaibigan. Doon na po magaganap yung paggunaw ng mundo, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong ng ating kapatid, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa 1,000 taon, ulitin ko lang basahin, kapatid na Esel, sana po masagot mo po katanungan ko. Sa panahon ng Great Tribulation, kapatid, itinapon na po ba si Satanas noon, kapatid? Ayan. Ang tanong niya kung alam mo, kapatid, pagkatapos ng 1,000 taon, saka sasapit yung Great Tribulation. Yung Great Tribulation, si Satanas, pagkatapos ng pagdating na yung Great Tribulation, gugunawin ang mundo. Pagkatapos, basahin na lang natin, mga kaibigan. Basahin na lang natin. Sa verse 7, sa Apokalipsis, sabi dito, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Napakarami. Napakaraming madadaya ni Satanas. At nangagsipanhik sila, si Satanas at yung mga madadaya niya, sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. At ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Ito yung Great Tribulation, mga kaibigan. Kaya dahil sa sobrang galit ni Satanas, kubkubin niya ang mga banal, ang akala niya, kaya niya, doon na rin pauulanan ng Diyos ng apoy na susupok sa kanila. Then pagkatapos, mga kaibigan, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ayan. So, doon sa Great Tribulation,
doon po ibubulid na doon po matatapos ang panahon ni Satanas. Doon po matatapos, mga kaibigan. Ibubulid na po sa impyerno, no? And then pagkatapos na may bulid si Satanas sa impyerno, dahil pinaulanan po ng Diyos itong mundo ng apoy, mawawala po ang mundo. Tatakas, sabi sa Biblia. Tatakas, mawawala po ang mundo. Sa verse 11, at nakita ko ang isang malaking lukluka maputi, at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. So masusupok po. Doon sa 2 Peter ay matutunaw ang mundo dahil sa matinding init, mga kababayan. Si Satanas naman ay ibubulid na sa impyerno, mga kapatid, kasama ang hayop, no? Pero mas mauna yung hayop Mas mauna mga kaibigan, kaysa si Satanas. No? So, yung tanong mo, kapatid, kung si Satanas ay ibubulid na o itatapon na, pagdating yung Great Tribulation, magwawala si Satanas kasi 'di ba nakakulong si Satanas ng 1,000 taon. Siyempre galit na galit. Babalikan niya ngayon yung mga nalabi. Yung mga nalabi. Babalikan niya. Kasi hindi na niya kaya yung mga na-rapture Hindi niya kayang daigin kasi na-rapture po sila. Ang babalikan niya yung mga napangaralan sa panahon ng 1,000 taon. Yun po yung babalikan niya. At nauulol siya sa galit dahil nakulong siya ng 1,000 taon. Dahil nakawala siya, yan. Magbibigay siya ng sobrang matinding galit, matinding kapighatian. Pero doon siya magwawakas dahil ibubulid na po siya sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. So yun po yung sagot ko sa inyo, mga kaibigan, na nagtanong dito sa ating programa. Sana po ay maliwanag po sa inyo. Kung mayroon po kayong katanungan, mayroon po kayong follow-up question, kapag nakapag-live po tayo, mga kaibigan, yung mga nagsusuri, pwede po kayong magtanong. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon, mga kaibigan. So, yan po, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po.